Yes, again, alright mga minamahal, Alicia nyo, nagbabalik muli para sa ating panibagong video. So, ngayon nga po, pag-usapan natin, ito nga pong ipinangangalap nilang signature campaign para nga daw po mapauwi itong si former President Duterte. So, yung goal nila mga minamahal is 1 million na perma. Ngunit, Diyos may parang ang dali lang naman kasing ano yan ibalik sa kanila. O sige, magpapirma din tayo mga minamahal ng 2 milyon. O, diba? Para hindi mapauwi itong si former President Duterte. O, diba? Diba sobrang dali lang na i-debunk yung sinasabi nila na magpa-signature campaign daw para ipauwi itong si former President Duterte. Mangangalap daw sila ng 1 milyon. Eh, di tayo din. Diba? Oh, magpa-signature campaign din tayo na wag mapauwi itong si Digong. Eh, di ibalik din natin. Diba? Ay nako, ewan ko lang kung kakatigan to ng Supreme Court mga minamahal ha. Pero sige, okay. Pag-usapan natin to kahit medyo nakakabawas na to sa ating oras. Sige, pagbigyan natin ng pagkakataon. Alright, sige. Ay nako. Nililibot ng mga taga-suporta ni FPRRD ang buong Pilipinas para manghagilap ng pirma. Yan daw ay para isumite sa Korte. Buong Pilipinas daw ang kanilang nililibot. Gaano ba kadami ang Pilipino sa Pilipinas? 'Di ba? Gaano ba kadami ang population ng Pilipinas? Research nga natin. Wait lang Population. Wait lang. Population of the Philippines. Okay. Population of the Philippines. 118.28 million as of 2024. Wait lang. Nung 2025. 2025. Ba't naging 114? 120 million na. Okay, 120 million. So ngayon, bakit 1 million lang yung signature campaign na ipinapakalap ninyo? Pwede bang i-half na lang ninyo? Diba? Or di kaya gaano ba kadami yung voters sa bansang Pilipinas? Population of the Philippines 2025 voters. Dagdag na lang natin dyan. Okay. Nasa 65 million yung botante sa bansang Pilipinas. Eh di gawin na lang natin kahit mga 30 million na lang sana yung ipakalap ninyong perma. Pero yung 1 million, sobrang daling gawin lang yan, mga minamahal. Hinahabol na raw. Diba? Meron nga silang Mary Grace Piatos Kung yung Mary Grace Piatos na, diba, na-reported ng COA, napepeke nila, perma pa kaya? How authentic yung perma nila, yung signature nila? Sige nga. Diba? Sige nga, sige. Ano natin to mga minamahal? Oo. Continue. Suprema at ipanawagan ang pagpapauwi sa dating Pangulo. Narito ang Agenda Weekend Report ni Ryan Riloban ng Abante. Maagang nagtipon-tipon ang mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ilang bahagi ng lungsod ng Maynila kanina. Yan ay para isagawa ang tinawag nilang nationwide signature campaign Caravan. Layo nito na mangalap ng pirma bilang apela sa pamahalaan para sa agarang pagpapauwi sa Pilipinas sa dating Pangulo mula sa The Hague, Netherlands. Wala na pong jurisdiction ang Pilipinas. Dito nga po sa International Criminal Court. Bakit niyo ba pinipilit? Diba? Hindi nyo. Umikot ang isang van sa piling pangunahing kalsada sa Maynila na may nakadikit na mga tarpaulin na may nakalagay na katagang "Tay Kami Naman" at may kalakip na larawan ni dating President Duterte. Ayon kay Placido Pilosopo na mula sa May Isog Rally, December 5 nang simulan nila ang caravan dito sa Luzon kung saan target na makalikom ng 1 milyong pirma sa buong bansa. Narinig ninyo. December 5. Ay nagkaroon ng translasyon noong January 8 hanggang January 10. Baka yung iba, di ba? Doon na din sila nagpapirma. So, how sure na yung mga pipirma dyan ay nilibot talaga nila sa buong mundo? Para naman kami mga pinanganak nito kahapon. Okay, sige, continue tayo. Inaasahan naman anya na matatapos ang kanilang aktibidad sa Pebrero ngayong taon at agad din nilang isusumite sa Korte Suprema.
After po nito, siguro Korte Suprema. So, pinapressure nila mga minamahalang Supreme Court. Ang mangyayari nito ganito Kapag pumayag ang Supreme Court, dito nga po sa signature campaign nila, baka yung mga future case, gano'n na lang yung gagawin. Ipe-pressure na lang itong Korte Suprema. Posibleng gano'n. Di ba mga minamahal? Talaga itong mga dito mga bubu. Continue. we will support the filing of this signature campaign sa Korte Suprema at tignan pa ho natin kung ano pa ho yung naisin ng taong bayan para po kalampagin ang gobyerno sa pamamagitan ng Suprema na bahagi po ng ating bayan para po kalampagin ang ating gobyerno para po dinggin at bigyan na po ng resolution ang 4 na pending na GR numbers po. Dagdag pa ni Peloso po, ang pangangalap ng pirma ay bahagi lamang ng mas malawak na kilos protesta ng kanilang grupo habang hinihintay ang tugon ng pamahalaan sa kanilang panawagan. The highest court in the land is the Supreme Court. At sa palagay po natin, they are upholding the Constitution. At malino naman na sinasabi na illegal nga po yung pagpapadala. Illegal ang pagpapadala kanino? Kaya kailangan lang po na Illegal daw yung pagpapadala kay former President Duterte. Sino may sabi? Sino may sabi? Si Harry Roque. Si Pulong. Kinidnap. Ganon. Ang kinidnap mga minamahal si Maduro. Si Digong dinaan sa due process. Yun yung literal na kinidnap si Maduro ng Valenzuela. Pero si Digong, with all due respect, dinaan siya sa due process. Sandamakmak na hearing pa nga ang nangyari. 'Di ba? Pag sinabi lang, bakit yung Korte Suprema nagsabi na ba ng ang pagpapahuli kay Digong ay illegal? Sinabi ba yan ng Supreme Court? Wala naman na. Hindi illegal ang pagpapahuli kay Digong. Wala pang sinabi ang Supreme Court. Bakit natat kayo? Ang alam ko lang nagsasabi niya si Sara. Hintayin nyo nga tayo. kita din ng mga judges natin na marami talagang Pilipino ang kumu-question sa pagpapadala na to. Sa January Madaming Pilipino ang kume-question, pero madami din Pilipino din naman ang natutuwa dahil nagkaroon sila ng hustisya. So, for check and balance, okay, madaming nagtatanong, pero madami din ang natutuwa. 'Di ba? At kung sa ipinapakalap ninyong signature campaign na 1 million, gaano ba kadami yung mga taong pumirma dyan? Mabibilang mo nga lang, Sige nga, bilangin natin. 31. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 yung tao. Pero hindi natin alam kung gaano kadami talaga sila dyan kasi wala namang pila. 'Di ba? So paano magiging authenticated or magiging reliable yung perma ninyo? 'Di ba? Did you really get the point? Kasi wala namang sandamakmak na pila. Tingnan nga natin, may pila. ay magkakasari ng mga Duterte supporter ng 'Di ba? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sige. 'Di ba? Dagdag na natin 'to yung mga nandito, 12, 13, 14, 15. Mabibilang mo pa lang sa kamay mo. 'Di ba? Mabibilang pa ng mata mo. Paano yun makakapag-generate ng 1 million kung ganyan lang sila kadami? Tapos magkakaroon ng motorcade caravan daw lalarga sa EDSA 31. Ano yung comment dito? Sige nga. Nobody from the Philippines has control over ICC. You get 1 billion signature, so you're just dreamlike on Kibuloy who thinks he is the son. Huy, totoo. He is the son of God. Kahit bilyones pa ang perma na ikalap ninyo, at the end of the day, mga minamahal, wala pa din talagang control ang Pilipinas dyan sa International Criminal Court. 'Di ba? Okay lang yan, magkakasakin ng signature campaign para bitahin si magkaroon din sana ng signature campaign para wag nang pauwin si Digo. motorcade caravan sa EDSA ng 2:00 ng hapon.
March 11 nang arestuhin ang dating Pangulo at dalhin sa The Hague, Netherlands dahil sa crimes against humanity charges sa madugong kampanya kontra droga. Kamakailan lang nagsumiti na ang prosecution sa ICC ng 1,300 pieces of evidence laban sa kampo ni dating Pangulong Duterte. Kabilang daw dito ang mga dokumentong maaaring mag-incriminate sa kanya kaugnay sa drug war killings. Sa ngayon, wala pang kumpirmadong schedule ng confirmation of charges hearing ng dating Pangulo habang nananatili ito sa custody. Pero kasi yung kalusugan ni Digong okay naman eh. 'Di ba? Meron siyang able to fit the trial. Kasi nga, Duterte fit for mahaba kasi yung kuko ko eh. Fit for trial. Nasan dito? Sobrang linaw. Mga minamahal. ICC Medical Panel finds Duterte fit to stand trial. See? Fit naman daw siya. Anong ginagawa nila yung kalusugan daw ni Digong ay nek-nek ninyo bulok. Huwag nga kami. 'Di ba? Okay, sige nga, panoodin nga natin to. Nakasabi dito. Version ng medical Wait lang. Wait lang. Version ng medical report mula sa kampo ng ex President Duterte isinumite sa ICC. Kasi yung balita, 'di ba, able to fit for trial siya. Ngayon na gusto nila palabasin na hindi, mahina na daw si Digong. Sige, tingnan natin. Ng sariling report ang defense team ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court kaugnay ng kanyang medical condition. Ayon sa dokumento, napag-alamang wala na raw executive functioning si Duterte o yung kakayahan ng utak na magplano, kumontrol ng emosyon o tumapos ng mga gawain. Hirap na Yan. Lack of executive functioning, sustain, ganyan. Makakabalik si Digong sa Pilipinas, nakakahon na. Actually, mga minamahal, kung ako yung tatanungin ninyo, si Digong matanda na. Pero, si Digong kasi, siya yung tipo ng taong mapanlaro. So, hindi na talaga siya kapanipaniwala. Diba, sabi niya nga noon, pag meron siyang kaaway, ang ginagawa niya, nag-uugod-uguran siya, dala-dala niya yung kanyang sungkod. Yun yung ginagawa niya. So, mautak din itong si former President Duterte. Lacks of executive functioning, pero nakakapag-komento pa sa mga eksenang ganap sa Pilipinas. Pag nandito yun sa Pilipinas, lang din yung gagawin niya, walang iba kundi mag-rally. Isasama ng mga Duterte camp or mga supporters or ng mga team leader o mga PR team dyan sa mga hakbang ng maisog. Para anong gawin? Para pagmurahin, para mantarantado. Diba? My goodness. Continue. na raw makapagdesisyon ng mabilis ang dating Pangulo at wala na ring physical stamina. Ang Duterte raw na nasa detention facility ng ICC ngayon ay isang payat, mahina at walang anino ng dati niyang pangangatawan. Dahil daw dyan, wala ng kakayahan si Digong na mangialam sa integridad ng investigasyon o gumawa pa ng mga krimen taliwas sa unang findings ng mga ekspertong kinuha mismo ng ICC. Hinihiling ngayon ang kampo na ipag-utos ng Sabihin na lang natin na wala ng kakayahan si Digong. Pero yung anak niya meron eh. Yung anak niya meron. Ang pulong meron. Basta meron. Ay lalo na, yung mga naging kagalit ni former President Duterte, pwedeng balikan niya ni Sara Duterte. Diba? Hindi man makagawa si Digong, pero yung anak niya, yes. They will. trial chamber ang interim release ni Duterte. Naghahanap ng dating Pangulo nahaharap ang dating Pangulo sa kasong crimes against humanity kaugnay ng madugo niyang war on drugs. Mga kapatid, Nikki de Guzman po. Para sa pasada ng mga rumaratsyadang balita, mag-follow Si Bato pa susunod. Huwag kayo papayag Pilipinas, makulong yung mga yan. Para-paras lang sila. Si GMA, kulong versus corruption, pinardon ni Digong. Si Irap, kulong sa guilt and plunder, pinardon ni GMA. Diba? Ang dami nilang ang dami nilang hanash. Ano pa ba yung mga balita dito?
Oh, ICC reject request. Oh, ito, dininay pala. ICC reject Duterte request to appeal ruling on trial fitness review. Rejected pala sila, oh. Rejected pala sila sa hamon nila na yung sa version nila. Malamang version nila yan. Kailangan palabasin si Digong weak. Oh, weak, wak, wok. Diba? Si Digong ay hinang-hinang maglakad. The wak, weak, wok. Diba? So, kailangan nila palabasin talaga na itong si former President Duterte ay mahina na. Ano ba bang aasahan natin dyan? Alright. Pero dininay sila, oh. 3 hours ago lang tong balitang to. Diba? Alright. Sige. Kayo, ano yung masasabi nyo dito? Ako, tumatawa lang. Again, Alicia nyo, nagbabalik muli para sa ating panibagong video. Maraming salamat at ingat, mga kababayan.